May isang isla sa Pilipinas na 200 kilometro lang mula sa Taiwan. Lugar ng joint military exercises ng Pilipinas at United States. At ito ay isa sa pinakapinagtutuunan ng pansin ng China sa anumang contingency planning. Bakit? Dahil sa lokasyon nito, makikita ang lahat ng kilos militar ng China sa Taiwan Strait. Ito ang kwento ng Itbayat Island, ang isla na nagiging sentro ng tensyon sa rehiyon. Batanes, ang pinaka-northernmost province ng Pilipinas, malayo sa Metro Manila, pero malapit sa Taiwan, malapit sa China, malapit sa Japan. Humigit kumulang 200 kilometro lang ang layo ng Itbayat sa Taiwan, 300 kilometro lang sa mainland China. At nandyan ang dahilan kung bakit ito ay nagiging mahalagang lokasyon sa estratehiya ng rehiyon. Alam nyo ba na noong ikalawang digmaang pandaigdig, lumaban ang Japan para kontrolin ang Batanes? Hindi dahil sa likas na yaman, hindi dahil sa populasyon, kundi dahil sa lokasyon. Kung kontrolin mo ang Batanes, kontrolin mo ang Luzon Strait. Kung kontrolin mo ang Luzon Strait, kontrolin mo ang lahat ng barko at eroplanong dumadaan sa pagitan ng Pacific Ocean at South China Sea. Kaya noong 2023, nag-anunsyo ang Pilipinas at United States ng pagpapalakas ng EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Siyam na lokasyon sa buong bansa kung saan maaaring magsagawa ng pagsasanay at gumamit ng mga pasilidad ang dalawang bansa. At kahit hindi opisyal na nabanggit bilang EDCA site, ang Batanes, partikular na ang Itbayat, ay naging sentro ng mga aktibidad. Noong Mayo 2024, ginanap ang Balikatan Exercises sa Itbayat, pinakamalaking joint military exercise ng Pilipinas at United States. Ginamit ang paliparan, nag-deploy ng mga tropa, nag-practice ng mga senaryo na nauugnay sa depensa ng isla. Patunay na kayang magsagawa ng malalaking operasyon at paggalaw ng puwersa sa lugar. Pero ano ang posibleng kakayahan ng lokasyong ito? Una, abot ng mga sistema ng pagsubaybay ang Taiwan Strait. Makikita ang East China Sea, makikita ang lahat ng barko at sasakyang panghimpapawid ng China na lumalabas mula sa kanilang mga base. Ibig sabihin, limitado ang kakayahang kumilos ng walang pagsubaybay. Ito ang bahagi ng tinatawag na First Island Chain, ang linya ng mga bansa mula Japan, papunta Taiwan, papunta Pilipinas, Hangzhougang, Vietnam. Sa mga estratehista, kung mawalan ng kontrol ang Taiwan, mababago ang balanse sa rehiyon. Pero dahil sa Batanes, may bantay, may mata, may sistema ng maagang babala. At mayroon pang isa pang usapin na nakakabahala para sa China, ang mga ulat tungkol sa posibilidad ng paglalagay ng Typhoon missile system sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ito ang bagong sistema ng United States na may saklaw na aabot sa mainland China. Kahit walang kumpirmasyon kung saan eksakto, ang ideya lang na malapit sa kanilang border ay sapat na upang mag-alala ang Beijing. Kaya naman matindi ang reaksyon ng China. Nag-issue ng pahayag laban sa pagpapalakas ng EDCA. Tinawag itong nagdudulot ng di kapanatagan sa rehiyon. Nagbabala tungkol sa panganib ng karirahan sa armas. Pero ang totoo, nag-aalala sila. Nag-aalala sila dahil nabago ang sitwasyon sa estratehiya. At ano ang ginawa ng China bilang tugon? Patuloy na presensya sa karagatan. Pinapadalhan nila ng Coast Guard vessels ang mga karagatan sa paligid ng Batanes. Paulit-ulit na umiikot sa himpapawid ang kanilang mga eroplano. Nag-conduct ng mga pagsasanay malapit sa border. Lahat ito
upang ipakita ang kanilang di pagsang-ayon sa mga pagbabagong ito. Pero patuloy pa rin ang mga aktibidad sa Itbayat. Ayon sa mga ulat, may mga pag-upgrade sa paliparan, may mga pagtatayo ng bagong pasilidad, may mga pag-install ng kagamitang pangkomunikasyon. Noong 2024, nag-conduct na ng mga pagsasanay dito ang mga puwersa ng Pilipinas at United States. Malinaw na patuloy ang mga plano para sa lugar. Pero ano ang epekto nito sa mga Ivatan? Sa mga tao ng Batanes, iba-iba ang reaksyon. May mga nagsasabing maganda ito para sa seguridad, para sa pag-unlad ng ekonomiya. Pero may mga nag-aalala rin sa posibilidad ng tensyon, sa pagiging sentro ng atensyon ng Batanes sakaling tumaas ang hindi pagkakaunawaan. Pero tingnan natin ang malaking larawan. Ang Itbayat ay hindi lang simpleng isla. Ito ay mahalagang lokasyon sa geografiya. Ito ay lugar ng maagang babala. Ito ay posibleng lugar para sa mga sistema ng depensa. Ito ay simbolo ng ugnayan ng Pilipinas at United States. At ito ay bahagi ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea at Taiwan Strait. Kaya kung tatanungin ninyo, bakit nag-aalala ang China tungkol sa Itbayat? Dahil sa isang maliit na isla, nakabase ang kakayahan ng United States at Pilipinas na subaybayan ang lahat ng kanilang ginagawa. Limitado ang pagkakataon para sa di inaasahang kilos sa Taiwan. Limitado ang libreng daanan sa Pacific. Limitado ang walang hadlang na kontrol ng South China Sea. Lahat dahil sa isang isla. Ito ang dahilan kung bakit ang China ay patuloy na tumututol sa pagpapalakas ng EDCA. Kung bakit sila nag-issue ng paulit-ulit na pahayag. Kung bakit sila nag-conduct ng mga taktikang panggigipit. Dahil alam nila, ang Itbayat Island ay hindi lang lugar ng pagsasanay. Ito ay susi sa seguridad ng rehiyon, ang maliit na isla na may malaking epekto sa buong Asia-Pacific. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.